At para sa ating mga balita, pinakamalupit na parusa ng US sa Russia, ipapataw na. Pero may isa na hindi sumusuporta dito at isang nakakatakot na tunog galing sa Russia. Umalingaw-ngaw. Walang planong makipag-usap si Vladimir Putin tungkol sa kapayapaan. Naghahanda siya para sa mas matinding gera. Yan ang tahasang ibinulgar ni US Senator Lindsey Graham at Richard Blumenthal matapos ang kanilang pagbisita sa Kiev at sa mga mahalagang pulong na ginawa sa Paris. Dahil sa nangyaring drone attack ng Ukraine sa pinakaloob ng Russian territory, nagbabala ngayon ang mga senador na posibleng gumawa ng isang panibagong pagsalakay ang Russia sa Ukraine na magaganap daw sa huling bahagi ng summer. Yan ay sa pagitan ng huling bahagi ng Agosto at unang linggo ng Setyembre ng taong ito. Ayon sa mga senador, nakakita sila ng matitibay na ebidensya gaya ng pagdami ng puwersang militar ng Russia, mas pinaigting na pambobomba at mga masasamang bagay na nagpapalaala sa taong 2022. Bagaman magkaiba ng partido, nananawagan ang dalawang senador sa Kongreso na magpasa ng isang panukalang batas na nagpapataw ng panibagong sanksyon laban sa Russia. Isang sanksyon na magsisilbing pinakamatinding parusa sa buong kasaysayan ng Kongreso ng Amerika. Lahat ng mapagkakatiwalaang ebidensya ay nagpapakita ng posibleng paglusob ng Russia na magaganap sa huling bahagi ng tag-init o sa umpisa ng taglagas, isang bagong pag-atake mula kay Putin. Nagkukunwari siyang nakikilahok sa mga usapang pangkapayapaan, pero sa likod nito ay naghahanda siya para sa mas matinding digmaan. At sa tingin ko, sawang-sawa na ang Senado kay Putin. Nakatutok ang nasabing panukalang batas sa mga pangunahing pinagmumula ng kita ni Putin para suportahan ang kanyang mga war machines. Nais ng mga senador na magpataw ng 500% na taripa o buwis sa sinumang bansa na patuloy na bibili ng mga langis, gas at uranium sa Russia. Kapag naisabatas ito, pangunahing tatamaan dito ang China at ang India dahil sila ang pinakamalaking buyer ng Russian energy products. Sa nalalapit na pagpupulong ng G7, iginiit ng mga senador na ito na ngayon na ang tamang panahon para kumilos, para maipakita ang isang nagkakaisang puwersa mula Washington hanggang Brussels. Dagdag pa nila, buong-buo daw ang suporta ni French President Emmanuel Macron sa panukalang ito. Niloloko na lang ni Putin si Pangulong Trump. Pinagmumukha niya itong isang tanga. Sa katunayan, pinatatagal at pinipigil niya ang mga negosasyon para magkaroon siya ng sapat na panahon para ihanda ang kanyang pag-atake at makuha pa ang mas maraming teritoryo sa bansa. Kung ako si Pangulong Trump, siguradong mamasamain ko ito, isang personal na insulto at pambabastos hindi lamang sa kanya kundi sa buong Estados Unidos. At bilang bansa, dapat tayong magalit at magalit ng husto. Pero sa kabila ng malawak na suporta sa Senado, hindi pa rin hayagang sinusuportahan ni Pangulong Donald Trump ang panukalang batas. Pero iginiit ni Graham na ang batas ay ginawa mismo batay sa pakikipag-usap sa mga tagapayo ni Trump. Layunin ng batas na ito na palakasin at hindi pahinain ang kayang gawin ng White House. Nagbabala rin ang mga senador na kung mabibigo ang Kongreso na kumilos ngayon, maaari daw itong magdulot ng malawakang epekto sa buong mundo dahil lalo lang nitong palalakasin ang loob ng Russia, pahihinain ang kakayahan ng kanluran na magbigay ng panlaban at posibleng mailagay pa sa alanganin ang mga obligasyon ng Estados Unidos sa ilalim ng mga umiiral na kasunduan. Habang pinagsisikapang buhayin muli ang peace agreement sa Istanbul, sinabi ng mga senador na wala namang seryosong inilalatag talaga ang Russia. Direkta at apurahan ang mensahe ng mga senador na ito, kumilos na ngayon o humanda sa mas malaki at mas mapanganib na digmaan sa hinaharap. Sa ibang balita, nakakatakot na tunog galing sa Russia, umalingaw-ngaw. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa.
Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ilang araw matapos isagawa ng Ukraine ang isang mapangahas na drone attack na tumama sa mga bomber fleet ng Russia at ganun din sa mga border ng rehiyon, muli na namang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na alaala mula pa noong Cold War. Kamakailan, bigla na namang naging aktibo ang isang misteryosong radio station sa Moscow, ang tinatawag na Doomsday Radio. Isang lihim na estasyon kung saan ang ibinobroadcast ay mga secret code na may kakaibang mensahe. Para sa militar, hindi ito basta-bastang ingay lamang. Ito ay isang signal o posibleng isang babala. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Russia ay isang malihim na bansa. Ang kultura ng pagiging malihim ay minana pa nito sa panahon ng Soviet Union na isa ring nagtatago ng maraming lihim ng katotohanan. Ngayong nasa sukdulan na ang tensyon, naghahanda na muli ang Moscow para sa isang walang kaparis na pag-atake laban sa karatig nitong bansa na Ukraine. Sa mapangahas na Operation Spiderweb, winasak ng mga Ukrainian drones ang pinakamahalagang nuclear bomber fleet ng Russia at hindi na nga ito maaayos o mapapakinabangan pa ngayon. Kasunod nito ay muling nagbalik ang isa sa mga anino ng Cold War, ang radio station ng Russia na kung tawagin ay UVB-76 na muli na namang nagbo-broadcast ng mga bago at kakaibang coded messages. Hindi umano pangkaraniwan ang ganitong mga aktibidad, lalo't ang nasabing istasyon ay tahimik sa loob ng ilang taon. Madalas ay ugong lamang ang madidinig dito, pero kapag may malaki at seryosong kaganapan, saka lamang daw ito naglalabas ng malilinaw na signal. Ngayon lamang linggo ay muli na naman itong nagsalita ng malakas at malinaw. Dose-dose ng mga mahihiwaga at kakaibang mga codes ang ipinadala sa loob lamang ng isang araw. Nangyari ito matapos mawalang saysay ang usapang pangkapayapaan sa Istanbul noong Lunes dahil sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine na sumira sa mga target nito sa Russia. Kasunod din ito ng sinabi ni Putin na wala nang magaganap na usapan sa pagitan ng Russia at ng mga terorista na ang tinutukoy ay ang Ukraine. Walang sino man sa labas ng Kremlin ang nakakaalam kung para saan talaga ang UVB-76. Pero naniniwala ang mga military analysts na konektado ang sistemang ito sa mga nuclear at retaliatory command ng Russia. Posible umano na bahagi ito ng tinatawag na dead hand system, isang uri ng system na dinisenyo para matiyak na patuloy na magpapakawala ng malawakang nuclear strikes kahit sira na ang command and control system sa Moscow. Samantala, may ibang mga eksperto naman ang naniniwala na ang mga broadcast na code mula sa UVB-76 ay nagsisilbing umanong alerts o testing para sa mga lihim na unit, isang senyales para sa mga sleeper units o sa mga nakatagong units na dapat na silang maghanda. Muli, hindi ito isang kathang-isip o science fiction lamang. Ito ay isang realidad na umiiral noong panahon ng Cold War na ngayon ay tila bumabalik na naman sa hindi pa malinaw na kadahilanan. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comments kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.